Nagpanting mga kababayan yung tainga ng mga Duterte senators, lalo na po si Alan Peter Cayetano at siyempre si Robin Padilla kasi after na magsalita si Robin Padilla, tumayo na po, nag-manifest din itong si Erwin Tolfo. So ito po yung mga sagutan nila. Una yung manifestation na out of order nitong si Robin Padilla. Talaga pong kung ano-ano na lang yung mga pinagsasabi nila mga kababayan, na sabi nga natin, hindi man dapat pinapahintulutan ito ng presiding officer. Kaya lang kinoconsider lang na siguro, mga kababayan, ni Chis Escudero, parte siguro ito mga kababayan ng mga delaying tactics na ginagawa ng mga Duterte senators. So hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Yung mga nasa majority senators at minority senators, judges, as usual, nagkainitan na naman po. Ito ay matapos mga kababayan, may ginawang manifestation si Robin Padilla na hindi man po related sa impeachment ni Sara Duterte. Parang si Alan Peter Cayetano. Ngayon, hindi na nakatiis si Erwin Tolfo. Tama naman po si Erwin Tolfo. Dapat kung may mga issue sila, other than yung impeachment laban kay Sara, wag dito po sa impeachment trial. Tulad ng sinabi natin po, out of order sila dapat. Kaya lang, last week, pinagbigyan ni presiding judge, Senator Judge Chis Escudero. Namimihasa itong mga Duterte senators. Ginagamit nila sa personal nilang mga issues. Kaya sabi po ni Senator Erwin Tolfo, Senator Judge, huwag po natin gamitin ang oras ng impeachment court sa pagpapaliwanag o pagtatanggol ng ating mga sarili simula pa noong nakaraang linggo. Because the time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what we have or what have you is an injustice to the Vice President. Nagpanting mga kababayan yung tainga ng mga Duterte senators, lalo na po si Alan Peter Cayetano at siyempre si Robin Padilla kasi after na magsalita si Robin Padilla, tumayo na po, nag-manifest din itong si Erwin Tolfo. So ito po yung mga sagutan nila. Una yung manifestation na out of order nitong si Robin Padilla. Talaga pong kung ano-ano na lang yung mga pinagsasabi nila, mga kababayan, na sabi nga natin, hindi man dapat pinapahintulutan ito ng presiding officer. Kaya lang kinoconsider lang na siguro, mga kababayan, ni Chis Escudero, parte siguro ito mga kababayan ng mga delaying tactics na ginagawa ng mga Duterte senators na malinaw na nasa party na sila ng Defense Council, defense team ni Sara. Lahat ng mga sinasabi nila, mga manifestations, puro pabor sa kampo ni Sara Duterte. Ito yung unang manifestation ni Robin Padilla. May aligasyon na ako daw po ay hindi sumusunod sa batas. Ito po ay nakalulungkot para sa isang senador, sa isang senator judge, ang masabihan na hindi sumusunod sa batas. Samantalang nung tayo po ay merong mahal na saksi dito, pinaalala po natin sa kanya na harapin ang batas. Noong nakaraang linggo, ang ating pong kaibigan na ombudsman, ang sinabi po ng mahal na ombudsman na ako daw po ay hindi sumunod sa kanilang pasabi na mag-file ng aking counter affidavit. Ito yung issue mga kababayan sa obstruction of justice. Wala man kinalaman ito sa Wala man kinalaman sa articles of impeachment ni Sara Duterte. Dapat hindi ito inaalaw. Iyon ang punto, mga kababayan, ni Erwin Tolfo. Pero inalaw ni Chis Escudero, pinagsalita mga kababayan. So, nakakain, nasasayang yung oras
para sana sa presentation ng mga witnesses, mga kababayan dito sa impeachment trial ni Sara. Kinakain ba ng mga personal issues nila? Dapat ang ganitong mga issue, paliwanag na lang niya sa media. Di ba? Kung hindi sa media, edi hintayin niya mga kababayan na magsesyon muli yung Senado, hindi yung sa impeachment court, kundi bilang isang legislative body. Di ba po, mga kababayan? Doon niya yan i-take up. Di ba? Hindi dito po sa impeachment trial ni Sara Duterte kasi that is irrelevant. Yan ang punto, mga kababayan, ni Erwin Tulfo na sa tingin ko, nasa tama, mga kababayan, ang sinasabi ni Erwin Tulfo na ininsulto pa ni Alan Peter Cayetano. Mamaya play ko yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano na it is useless anya to make a legal argument with a non-lawyer referring to itong yung mga hindi abogado na mga senador, lalo na po si Erwin Tulfo na palagi niyang binabanatan kasi siya abogado. Kung ganyan mga puntos ninyo, bakit yung mga abogado ninyo na mga kaalyado puro na nasa kulungan? At malamang may susunod pang senador na abogado ang makukulong. O di ba? Puro nasa kulungan. Si Sara na impeach, mga kababayan, abogado. Si Digong na deliver sa dahig, abogado. Si Harry Roque wanted, abogado. Puro abogado. Nadamay pa si Bato. Kasi inuutosan lang ni Digong. Wala man magawa si Bato. Ayan tuloy, nagtatago hanggang ngayon. Asan na yung mga pinagmamalagi ninyong mga abogado? Puro, lawbreaker. Attorney, lawyer na lawmaker, lawbreaker. Di ba? Huwag magyabang na kayo, mga abogado. Baka sa susunod, ang magpakulong sa inyo, hindi abogado. Papaimbestiga na siya, no? Papaimbestiga na si Ping Lacson na hindi man abogado kundi iniral. Huwag masyado mayabang. Nag-react, mga kababayan, si Tito Sen. I do not have 4 years of law, but I have 29 years of lawmaking. Sinupalpal si Alan Peter Cayetano. Anyway, balikan natin si Robin Padilla na naging dahilan kung bakit tumayo si Erwin Tulfo, mga kababayan, kanina. Sariling issue niya ito. Walang kinalaman sa impeachment. Dapat hindi ito tinatalakay dyan. Nakakalungkot po ito sapagkat hindi po ito totoo. Inaamin ko po sa inyo kung ICC lang, hindi po talaga ako susunod. Hindi napakayabang po sa ICC. Pero grabe, ginagalang ko po ang ombudsman dahil siya po ay aking kaibigan na itinuturing dahil nagkaroon na po kami ng napakahabang kwentuhan sa aking opisina nung siya po ay kalihim ng hustisya. Nag-file po kami. Ito po, hawak ko po ang original. Dahil sa akin po, importante ang original. Ito po ang original, nakalagay po dito. Nag-file ako. Nakalulungkot po na pati ang media ay nakikisama sa ganitong klaseng propaganda. Bakit kasi dyan mo pa dinidiscuss yan? Di sana, nang i-report ng media, tinawagan mo yung media at sinabi mo na nag-file ka. Kaya lang, hindi pa siguro nare-receive ng ombudsman. You just correct it doon sa doon sa media na nag-announce. Di ba? Nagpa-press con ka sana, hindi yung dyan mo i-discuss sa impeachment trial. Di ba? Yan ang punto ni Erwin Tulfo. Puro kasi kayo pabida at sinasayang ninyo yung oras ng impeachment court. Na ang isang senador ay hindi sumusunod sa batas. Isang senator judge. Ito po, maaari ko po kayong bigyan ng kopya, mga mahal kong kasama, para mapatunayan na hindi ko po kayo ilalagay sa kahihiyan. Ako po ay
nag-submit ng aking counter affidavit. At ganun din po, humihiling din po ako sa aking mga kasama, lalong-lalo na po sa aking kaibigan, Ginoong Pangulo, na sa mga ganitong pagkakataon, hinihingi ko po na tulungan din po ninyo kami. Na maipaliwanag din po namin sa media na meron din po kaming mga pagkakataon na ipagtanggol din ang aming sarili at kami wag husgahan kaagad. Bakit kailangan pang yung Senate President, si Sherwin Gatchalian? Hindi mo kaya na ikaw na mismo magpaliwanag? Anyway, ikaw yung involved dyan. Paliwanag mo sa media para marinig ng publiko. Hindi yung gagamitin mo yung impeachment court para dyan sa pagpapaliwanag mo. Kasi out of order nga. Di ba? Sinasayang ninyo yung oras ng impeachment court Na kami hindi sumusunod sa batas. para sa sarili ninyo. Po, Ginoong Pangulo at tagapangulong hukom. Maraming salamat. Senators, O dyan na po nag-react si Senator Judge Alan Cayetano, thereafter Senator Judge Tito Soto are recognized. What is your pleasure, Senator Judge Erwin Tulfo? Sherwin Tulfo. Sir, Senate President, ladies and gentlemen. Dyan na nag-react si Erwin Tulfo po. This impeachment court was established Correct. to try the Vice President of the Republic. Correct. Ang punto ko po rito, kasi napapansin ko po ilang araw na nagagamit po natin ang impeachment court, ang oras po ng impeachment court sa pagpapaliwanag. Abusado talaga ito mga Duterte senators po. Si Senador Robin Padilla, yung kanya pong frustrations. Pero gusto ko lang po sana ipaalala sa ating presiding officer, sa ating pong Senate President, at natanong ano po ba ang ating ginagamit na rules ngayon? O pwede po ba yung mga problema po labas sa impeachment court na ito o labas sa kaso ng Vice President ay dadalhin natin dito? Correct. Ano ba ang korte na ito na itatag para po sana kay Vice President at kay Vice President lamang? Mga ebidensya, mga testimonya, mga pahayag patungkol lamang po sana sa impeachment ng Vice President. Kasi dito pong mga nagdaang araw, Mr. Presiding Officer, Yung patama niyan kay Cayetano. napansin ko po na nagagamit ang oras po ng impeachment court sa pagtatanggol po ng mga nakaraang araw ng sarili, ng ilan sa mga kasamahan natin, sa mga akusasyon. This is not the right forum and the right venue and not the right time to Correct. explain your situation. Kung gusto po ninyong mag-explika ng inyong mga saloobin, problema, maaari naman po ninyong gawin yan sa labas po ng oras ng impeachment court. Correct. Maaari pong sa press conference, nandyan naman po ang Senate media. Anytime po, nandoon sila sa Senate briefing room, press briefing room. Maaari din po sa Facebook o sa YouTube magpaliwanag. Huwag po nating gamitin ang oras ng impeachment court sa pagpapaliwanag o sa pagtatanggol ng ating mga sarili simula pa po noong nakaraang linggo. Patama kay Cayetano. The time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President. Correct. Yung oras po na ito dapat ilaan natin sa pakikinig sa depensa ng Vice Presidente, sa mga akusasyon laban sa Vice Presidente, hindi po pagdidepensa sa mga sarili natin kung tayo inaakusahan ng kung anong mga ahensya, kung tayo po ay may mga kaso, may mga investigasyon. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer, Mr. President, Senate President. This is not the right place. This court was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. This should be her time. This should be her forum, not our forum here
na ilabas natin ang saloobin natin, mga sagot natin sa mga akusasyon, mga kaso laban sa atin. And this is not also the time, Mr. President, Mr. Presiding Officer, na hanapin yung mga kasama nating nawawala, nakakulong, dapat po doon sa Senado natin, sa session natin. Correct. Here in this court, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President. Kaya pakiusap ko lamang po sana sa ating mahal na Presiding Officer and Senate President. Let us follow the rules. May rules ho tayo. Kung hindi naman ho patungkol sa Vice President na sasabihin natin, hindi naman Napainom po ng tubig si Cayetano. depensa o prosekusyon ng Vice Presidente natin, then wag na ho natin payagan na magsalita pa po dito because nasasayang. Because every minute, every hour that we waste away from the defense or from the prosecution of the case of the Vice President, it is injustice. It is called injustice to the Vice President, to her family, yung anguish, yung kanyang sama ng loob, yung oras na nakabinbin ang kaso na ito. Let us do this impeachment trial as quickly as possible. If we have to clear the Vice President, then let's clear her. If we have to prosecute, then prosecute her with the evidence kung meron. Not waste our time kung ano-ano sinasabi natin dito to protect ourselves, to defend ourselves. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer. Kindly wind up, Mr. Senator Senate Judge President. Erwin Tulfo. This is not the right forum for us to defend ourselves. Bring it somewhere else. Bring it to the press. Bring it to the social media, but not here. Thank you, Mr. President. The remarks of the gentleman. Ay, blood si, Earlier, Senator Erwin? Judge Alan asked to be recognized. Are you yielding in favor of Senator Judge Padilla? And thereafter, Senator Judge Soto, thereafter, Senator Judge Padilla, before the chair makes a ruling on the matter. Yes, Senator Judge Alan Cayetano is recognized. Thank you. I'm You happy. may proceed, sir. I'm happy I finally heard Senator Judge Erwin Tulfo is concerned about the justice or injustice to Vice President Sara. That's good news. Regarding the waste of time here, sabi ni Senator Joker Arroyo, it is useless to argue a legal point with a non-lawyer. So ayaw niyang makipag-argue kasi hindi abogado si Erwin Tulfo. Iniinsulto niya kasi siya abogado. Yan tanong natin, magagaling kayo palang mga abogado. Bakit yung mga kasama ninyong abogado nagpakakulong na? Yung iba wanted. Ayan ang tanong natin kay Alan Peter Cayetano. At malamang, sa malamang, may susunod pang isang abogado na senador. Yan ang tanong natin Minamalit ninyo yung mga non-lawyers. Kaya sumagot mga kababayan, si Tito Sen. Sinupalpal si Cayetano. Kung titingnan, mas magaling pa si Tito Sen sa kanya. I do not have 4 years of law, but I have 29 years of lawmaking, sabi ni Tito Sen. At mas matagal na naging Senate President. At mas matagal pa sa kanya na naging senador. Most senior senator si Tito Sen sa Senado. You see? At pinakang longest serving Senate President si Tito Sen. Siya, ilang days lang yung pagiging Senate President niya, lumampas din ng 1 buwan. Pero sa pagkapituko, wag kami Alan Peter Cayetano. Wala kaming respeto sa pagkatao mo. Puro kapag depensa kay Sara sa mga Duterte. Senator Judge ka. When Senator Marcoleta brought that up here, nagkaroon ng commotion. Senator Miriam stood up here many times and said, kaya ka nga nagpo 4 years na law school at nagbabar. So let me give my own interpretation. The impeachment court is formed with lawyers and non-lawyers. And we interact, and it's for everyone, and we're equal. But if there's an engineer here or a doctor, and they talk about medical principles, I have to either study and argue on medical principles. Hindi ko pwedeng sabihin, hindi, ganito lang yan, logic lang yan, etc.
Pinaba mo pa yung usapan. Ang punto man lang ni Senator Erwin, yung mga topics, personal issues, tulad ng nire-raise mo tungkol sa naging press con ni NBI Director Melvin Matibag, hindi yan dapat dinidiscuss dyan kasi hindi man yan kasali doon sa articles of impeachment. Ganon din yung issue, personal na issue sa kanya. Kay Padilla, out of order na malinaw. Anong kinalaman yan na issue ninyo doon sa articles of impeachment? Bakit kailangan ipaliwanag ninyo yan dyan? Di pa kayo nagsawa sa inyong Facebook Live? Pwede naman ninyong ipaliwanag sa Facebook Live ninyo. Sa press con. Bakit kailangan sa impeachment court ninyo ipaliwanag na kinakain lang yung oras ng impeachment court na sana natatalakay yung mga articles of impeachment na yung presentation ng mga witnesses? Yun ang punto dun eh. Alam namin yung mga strategy ninyo, delaying tactics. Di ba? Huwag kami, Alan Peter Cayetano, inuubos lang ninyo ang oras para mapagod sa kakapanood. Mainis na lang yung mga tao sa kakapanood ng impeachment trial at puro pagharang sa mga ebidensya ang mga ginagawa ninyong mga aksyon. Pati nga kanina mga kababayan, gusto nilang harangin yung paglabas ng tax records and mga bank accounts ni Sara. You see? Kaya nga sabi natin mga kababayan, itong mga Duterte senators na to, dapat sana pinapapa-inhibit na wag na sila mag-participate. Tapos kanina, may sinasabi pa si Alan Peter Cayetano na dapat daw yung mga nakakulong, si Jinggoy, si Marcoleta, dapat hayaan makaboto. Paano yun boboto? Sige nga, nakakulong, plunder. Gusto pa ninyong pabutuin yung mga nakakulong? Only in the Philippines na isang senator judge nakakulong tapos huusgahan yung vice presidente na corruption din mga kababayan yung kaso. Tapos yung judge may kasong corruption din. Di ba? Malinaw na pagsalaula na ng batas at ng ating mga institusyon. Kawalang iyaan mga kababayan ginagawa ng mga taong to. Mga kababayan, matindi talaga ito mga taong ito. Diba? So, ang legal principle natin today is simple, integrity ng court. So, allow me to kung integrity ng court ang gusto ninyo, di mag-inhibit na kayo kasi nasasabit na yung mga pangalan ninyo sa mga anomalya. Di ba? Kung yan ang talagang gusto ninyong i-protect ang integrity, mag-inhibit na lang kayo. Yan gusto ninyo, integrity, pero yung mga nasasangkot sa mga anomalya sa flood control at sa plunder, gusto ninyo pa nga na bumoto. So anong integrity pinagsasabi ninyo, Alan Peter Cayetano? mention that to the people and help educate my colleague here. The integrity of the court and the justices or judges is always relevant. So if the Supreme Court or COMELEC, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan is being heard and the judges are being threatened, bakit kasi Alan Peter Cayetano natitreaten kayo sa press con na binitawan ni Matibag? Ano ang nakaka-threaten po sa inyo kung wala kayong maling ginawa? Di ba? Di harapin ninyo yung investigasyon ng National Bureau of Investigation at ipahiya ang NBI Director na si Matibag. Di ba? Sa pamamagitan ng pag-present mo ng mga dokumento na walang mali, walang anomalya doon sa paggamit ng pondo sa SEA Games. Yun lang naman yun eh. Di ba? Bakit masyado malakas yung inyo pong reaction dito sa
isasagawang investigasyon ng NBI. Di ba napag-alata tuloy kayo na may tinatago kayo na ayaw ninyong mabuking? Yan ang lumalabas. Parang si Sara Duterte. Kinukontra ng kanyang defense. Yung buti na lang na overrule, mga kababayan. Yung pagsumpena sa mga bank accounts. Buti na lang tinalo kayo sa argumento at na-overrule. Kasi kung walang tinatago po, dapat hindi tayo natatakot, hindi kayo natatakot sa anumang investigasyon. Bakit kayo takot na takot at galit na galit? Ano ba ang nangyayari sa inyo? Bakit panic mode kayo, Alan Cayetano? Anong meron? Na pati yung impeachment court, ginagamit ninyo sa pagpapaliwanag na hindi man yan dapat dyan dinidiscuss ninyo? You give them time. So we cannot take the impeachment out of context. May nangyayaring flood control scandal. May nangyayaring gulo sa Team Unity na hindi na united ngayon. Yung sinasabi ninyong flood control scandal, iimbestigahin na nga at magiging witness sa ghost projects, alleged ghost project sa flood control, yung kapatid mo mismo, si Lino. Maghintay ka sa tamang panahon after ng SUNA. Ipagpapatuloy ng Blue Ribbon Committee yung investigation. Maghintay ka kasi kasama ka doon sa iimbestigahan. Ay nago, Alan Peter Cayetano, wag na kami. We consider Senator Marcoleta and Senator Jinggoy political prisoners. Sa inyo man lang po, political prisoners kasi pinopolitical ninyo lahat ng investigasyon na to. Pero sa mga matitinong mamamayang Filipino, hindi sila political prisoners, kundi akusado ng plunder at corruption sa flood control dahil sa pagtanggap ng kickback. Yun lang yun. Nililibel lang ninyo na political prisoner para sabihin political persecution ng Marcos administration ang ginagawa ngayon. Huwag kami, Alan. Kayo lang ang naniniwala niyan. Di ba? Talaga itong si Barabas. Weaponized yung Blue Ribbon Committee at weaponized yung So Mr. President, yung Blue Ribbon na sinasabi ninyong weaponized, nung hawakan po ni Marcoleta, agawin. Sa kamay, mga kababayan, ni Ping Lacson, yun ang weaponized. Pero ito po, hindi po siya weaponized. Ang layo-layo na ng topic ninyo na dapat hindi man yan dyan tinatalakay. hindi tama na sabihin na I wasn't, after we brought up the problem with NBI, they doubled down, na gumawa pa ng task force. I mentioned 2 colleagues sa Salian. I didn't. Nawala na sa just like issue kay Sara. Just because tumaas ang Salian, can we already ask for the BIR, for the AMLA and the bank accounts? So sabi ko, yan ang i-discuss namin sa Monday. Nag-react na, nag-accuse. I did not take up your accusations here today. Si Secretary Vince Dizon, 3 beses na nag-verify sa Taguig. Sinabi na 3 beses na walang ghost. Ngayon, i-verify ulit. I wasn't going to bring that up, but then i-question ninyo si Senator Padilla. It was all over the news na hindi niya inintindi or he snubbed the ombudsman. I was going to stand up before Senator Erwin stood up just to say, may registered mail. So nung una pa lang, 5 minutes. Yun naman pala, may registered mail. Bakit kasi kailangan i-discuss dyan sa impeachment court? Bakit hindi na lang niya in-announce sa media? Bakit kailangan gamitin yung impeachment court para siya magsalita dyan? Sinasayang yung... Yun ang punto man lang po ni Erwin Tulfo. Na tama naman po. Kayo ang mali eh. Hindi tama ang inyong ginagawa na ginagamit ninyo yung impeachment court sa pag-defend ng inyong sarili na mga issues.
Di na kayo nakontento. Di ba? Kayo, araw-araw nagpe-Facebook Live. Ano pa? Bakit kailangan sa impeachment court? Di kung gusto ninyo gamitin yung Senado, pag-convene na po ng Senado bilang legislative body. And that will happen after ng SONA. Doon kayo dumaldal. Hindi dito. Dapat ito exclusive lang sa articles of impeachment. Yan ang punto niyan eh. Tumanda kayo dyan sa Senado ng paurong. Yan ang problema eh. Si Senator Tulfo, so I'll take the 5 minutes also if you don't mind. The gentleman may proceed and kindly be mindful of the time. Yes, I will now. So I'm just saying, Senator Padilla just stood up to say, sumusunod siya sa batas. Tapos, kaya humaba to dahil nga, hindi... Huwag mo na kasing pabain pa dyan. Ano daw? Kaya sinabi kong it's useless to argue a legal point. Ilang beses ko na narinig dito. It's our job to clear or prosecute the Vice President. Hindi po. It's our job to try and to decide. It's the prosecution's job to try to prosecute. Yun ang ibig sabihin ni Erwin Tulfo. Minamali lang po ninyo para insultuin siya kasi hindi abogado. Pero yan ang tanong natin. Bakit kayong mga abogado, karamihan sa mga kaalyado ninyo nasa kulungan na? Abogado kayo. At malamang may isa pang abogado ang makukulong. Dahil sa Caldero at sa Casagos Project sa Taguig na ang witness na gustong makipag-usap na kay Ping Lacson, kapatid. Yan ang masaklap. Huwag kami alam. Mismong kapatid mo, hindi mo makumbinsi ngayon. Di ba? Hindi naniniwala sa mga sinasabi mo. Mismong kapatid mo. Kumbinsin mo muna si Lino na huwag mag-testify kay Ping Lacson kasi pag nag-testify, baka payatas yung abutin po ninyo. And it's the defense job to convince us na wala. Our job is to try and to decide. And when you decide, you acquit or you convict. Why is that important? These are legal terms. Hindi pwedeng yung nanonood na law student ngayon sasabihin. Nag-lecture pa, yung magaling. Or to prosecute. Napakayabang. Presiding officer, Mr. Senate President. Thank you, Senator. Ayan, nag-react siya, no? Si Tito Sen. Noted, Senator Judge Soto, thereafter, Yan, oh. Senator Judge Padilla, thereafter, the presiding officer shall make a ruling. You may proceed, sir. You have 2 minutes. Yeah, thank you, Mr. President, the presiding officer. I do not have 4 years of law, but I have 29 years of lawmaking. And I move that the manifestations of that we have heard be referred to the Senate proper. Correct. We will act on it at the proper time, Your Honor. Thank you. Your remarks are noted. Di ba, mga kababayan, yun ang tama. The same position, mga kababayan, ni Senator Kiko Pangilinan. So makikita natin, pag Duterte Senators po, hindi na matino. Hindi matino talaga po. Kailangan talaga itong mga Duterte Senators ay i-deliver na rin. Kasi unang-una, sangkot din sa kung ano-ano mga kaso. Itong si Robin Padilla, obstruction of justice. Di ba? Yung kaso. At pati si Alan Peter Cayetano. Other than the obstruction of justice kay Alan Peter Cayetano na sinagot na niya, ito ngayon yung investigasyon ng NBI sa Caldero at saka yung investigasyon ni Ping Lacson sa Blue Ribbon, mga kababayan, headed by Erwin Tulfo sa issue ng flood control involving projects dyan sa Taguig mismo. Nang sabi, mga kababayan, ay may mga milagro din na nangyari involving not millions, billions. And siyempre, may 25% kickback din po. Sabi yan sa interview kanina kay Ping Lacson. Kaya ito si natataranta na po. Hindi na makapag-isip ng matino. Itong si Alan Peter Cayetano. Ayan lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.